Ito, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi kung nasaan man kayo ngayon dito sa mundo. Sapagkat alam ko global na tayo ngayon. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Marami na naman tayong pag-uusapan ngayon. Ito yung mga topics ko nung nakaraang linggo sa Punto de Vista. Kung nanood kayo, ngayon kung hindi kayo nanood, pagkakataon natin 'to para pag-usapan. At kung nanood naman kayo, ito yung pagpapalalim pa. Medyo matagal-tagal tayo, 5 'to. 5 mga iba-ibang pag-uusapan. Pero bago muna yan, gusto kong magkomentaryo. Meron akong nabasang comment, isang masugid na follower at nagsabi, sana iwasan ko na daw yung mag-uusapang pulitika ako na nakasando o kaya naka-sleeveless. Alam niyo po ang ano ko kasi dito sa usapang pulitika, ito ay napaka-casual. Ayokong maging formal, ayokong napaka parang stiff. Gusto ko magkuwentuhan lang tayo kaya nga kuwentuhan, eh. At kaya ko namang magbarong, kaya ko namang magdekwelyo, pero parang sa akin lalo na ngayon na ang usapang pulitika dati kasi ginagawa ko sa office 'pag weekday. Eh, dahil hindi na ngayon sa bahay ko na 'to ginagawa, ah, kung mapapansin niyo, eh, mas relax ako. Mas gusto ko yung gano'n. So, style, kanya-kanyang style 'yan. Ngayon kung ano, eh, pakinggan niyo na lang po yung pinag-uusapan, 'wag na po yung damit ko ang inyong pansinin. Mas pansinin natin ang pag-uusap. Kung naaadwa kayo sa aking braso, ay pumikit na lang kayo at makinig na lang kayo sa sinasabi ko. Isa pang pagbabago sa usapang pulitika yung mga background ko dati kasi related sa topic ngayon, mga ganyan, mga library, mga siguro sa susunod landscape. Kasi nga ano na, eh, ang dami kong topics katulad ngayon, 5 topics na naman tayo. Una na may pag-uusapan natin ang si Leonardo DiCaprio at yung sinabi tungkol sa Masungi at ang reaksyon ng DNR dito. Yung away ni Nancy at ni Alan regarding sa bagong Senate building, 'di ba? Tapos yung bago nating partnership o agreement with Japan. At pag-usapan ulit natin ang mga kasinungalingan di umano ni Alice Go at siyempre sino bang hindi makakalimot o hindi makakalimot dun sa sinabi ng ating Vice President na hindi sa atin ang SONA sapagkat in-appoint niya ang sarili niya na designated survivor. Unahin muna natin po itong nangyari sa Masungit Geo Reserve. Sa mga hindi nakakaalam, Masungit Geo Reserve po, ito po ay isang conservation site sa Tanay Rizal, sa may Baras, diyan sa may papuntang Marilake. May daan diyan mula Antipolo papuntang Quezon, papuntang Real. Eh, meron po diyang isang napakagandang lugar na napakapuno naman ng kontrobersiya sapagkat, ang isang lugar diyan ay masalimot sapagkat bagamat ito ay napangalagaan ng mabuti ng isang NGO, yung Masungi Geo Foundation, Rizal Foundation Incorporated. Nagkaroon sila ng kontrata with DNR noong 2017 na pagyamanin ng isang mahalagang bahagi ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Mahalaga po 'tong lugar na ito kasi ito ay lugar na parang kung sa ano, pinakamalapit sa Metro Manila. Ito na lang ang isa sa mga kagubatang malapit sa NCR. Of course, nandito ang Makiling, pero ito yung mas malapit sapagkat andiyan lang po 'to sa malapit sa Antipolo, malapit na 'to sa Marikina. So, eto ay bale nagsisilbing baga ng NCR, yung mga nilalabas na pollution, ito ang bale isa kasama sa sumisipsip. At dahil ito ay isang watershed, nangungula din dito yung mga tubig na kapag makalbo ang kagubatan ay magiging source ito ng baha na malimit nating maranasan kapag tag-ulan at binabaha ang Metro Manila. So noong 2017 nagkaroon ng agreement sa pagitan ng DNR at ng isang NGO, ang Masungi Geo Reserve Foundation Incorporated, para magpangalagaan ng halos 2,000 ektarya ng protected landscape at nagampanan naman 'to ng MGFI. In fact, na-reforest niya yung area, napanumbalik niya ang sigla ng ekosistema, napigilan niya ang pagpasok ng mga encroachers. Subalit pinag-iinitan siya ng DNR.
Yun ang problema dito. Kasi balikan natin ang kwento. Ang kwento kasi nito, matagal pa 'to, nung 1997, meron ng kontrata ang DNR sa Blue Star Development Corporation sa isang lugar na actually titulado na yung lugar dahil magiging housing project na nga. So kinontrata nila ang BSDC ng DNR para magtayo ng housing para sa empleyado. At ang Blue Star Development Corporation, nagampanan naman yung trabaho, nagsimula na nga magtayo ng mga model houses at ang kagandahan ng Blue Star, sa halip na 30% lang yung green space na siya namang industry standard, na ginawa nilang 70% ang green space, yung 30% lang ang hindi kasi ayun yung building. So medyo may pagka-ecological kasi itong grupong ito. Kaya lang hindi natuloy yung housing project bagamat nagpatuloy yung joint venture agreement dahil nga hindi natupad ng DNR yung kanyang trabaho na alisin yung mga illegal occupants doon sa area. Sa ang Blue Star Development Corporation sa halip na tumigil ng trabaho, kinonvert na lang yung joint venture area into an ecosystem project. Pinagpatuloy nila ang pagma-manage ng lupa, ginawa nilang parang ecological park, nagkaroon na nga nagkaroon sila ng mga areas na ni-reforest, pinaganda hanggang sa nagkaroon siya ng parang conservation site. Ang Blue Star, ang ginawa niya nagbuo siya ng another NGO yung MGFI nga, okey? Medyo masalimuot. At yung MGFI siya nang nagpatuloy ng conservation activity kasi ang Blue Star construction company. Pero pareho lang naman ang mga namumuno dito. So, ano nangyari? Nakita ni Gina Lopez noong 2017 ang ginawa ng MGFI sa loob ng housing project na actually titled properties. Kaya naengganyo siya, ibigay na sa MGFI ang management nitong 2,000 hectares. So, walang problema, nagkaproblema sapagkat nung namatay si Gina Lopez, pinag-initan ng DNR ang MGFI. Siguro may mga ibang tao na may interesado din sa lugar sapagkat may mga taong may mga claims sa lupa. Alam mo naman, may mga private resorts na nandun sa lugar at malalakas sila sa mga politiko. So, siguro nakahanap na sila ngayon ng pagkakataon, patay na si Gina Lopez, may bago ng pangulo. So, siguro ginawa nila ng paraan in such a way na ang magipit ang MGFI. Sinabi na hindi daw valid yung agreement na pinirmahan ng DNR at ng MGFI noong 2017. Kasi doon sa agreement, parang binibigay na sa MGFI in perpetuity yung lugar. Pero kung pag-aaralan naman yung kontrata, hindi naman gano'n. Yung in perpetuity, yung pagprotekta. Pero yung katayuan ng MGFI bilang trustee ay hindi walang gano'ng in perpetuity, puwedeng alisin nga 'pag hindi na nagampanan ang trabaho nila. Ay nagampanan ng MGFI ang trabaho, in fact napansin ng maraming mga tao, nabigyan pa siya ng award. So ngayon ang ini-issue ngayon ng DNR sa MGFI nagpapabayad daw kasi. Naturalmente magpapabayad dahil yung pondo na ginagamit doon ay siya namang ginagamit para sa pagpoprotekta ng lugar, pambayad ng mga forest guards at hindi naman ito para lang na binubulsa. So, at binigyan naman ng pahintulot ng DNR yung mga trails na yung mga ecological trails dun sa lugar. So anyway, pinagbantaan ngayon ng DNR ang MGFI na kakansilahin yung 27 agreement. At dito ngayon marami ang nagre-react, kasama na nga itong si Leonardo DiCaprio. At naglabas siya ng statement na kinukundina niya yung banta ng DNR at nag-react ang DNR na no one is above the law. Sa ganang akin, ito ay isang usapin na medyo masalimuot. Kasi kung titingnan natin parang halata na pinag-iinitan ng husto ng DNR ang MGFI. Samantalang lahat naman ng ginagawa ng GFI ay may legal cover, legal. Meron siyang 1997 joint venture agreement with BSDC na parent company ng MGFI, may 2017 MOA. At kung meron mang problema itong mga MOA na ito, di sana sa halip na magbantaan, sana pag-usapan, mag-usap, ayusin. Sapagkat ginawa naman ng MGFI ang kanyang trabaho. Kung sa laulang MGFI at tinabayaan yung trabaho, siguro ay puwedeng tanggalan ng
karapatan o tanggalan ng estado. Pero ginagawa ang trabaho award-winning, napapansin nga ng mga international celebrities. Kasama na si Leonardo DiCaprio. Nakapunta na ako sa lugar na yun, ang gandang-ganda. So, pag-usapan 'to, kaya lang lumalabas ngayon parang parang nagpepersonalan na, eh. Parang ang DNR parang feeling nila hindi sila ginagalang ng MGFI. At balita ko marami din mga taga-DNR na galit o may masamaang loob o may hinanakit kay Gina Lopez, ngayon dahil patay na, panahon na ng payback. Pag-usapan na lang ito kasi ito ay mahalagang usapin ng ekosistema. Ang dapat na inaaway ng DNR yung mga taong sumisira ng kalikasan, hindi yang isang NGO na ginagawa lamang ang trabaho. Kung merong problema sa proseso ay ayusin, kung may problema sa kontrata, ayusin, hindi yung parang nagkakamatigasan na. Pag-usapan 'yan ang alam ko matagal na gusto makipag-usap ng MGFI kay Secretary Yululoy Saga, eh, ang problema ayaw silang kausapin, 'yun ang problema. Umayos nga kayo, 'di ba? Nakakainis. Ngayon ang kailangan nating pag-usapan pa na kailangang umayos itong mga senador. Kasi 'di ba alam niyo naman merong bagong building na itatayo, na ang cost ay 23 billion. Ma-imagine mo 'yun. Nag-aaway si Senator Nancy Binay saka si Senator Alan Peter Cayetano. Ang pinag-aawayan nila yung mismong value ng amount kasi sinasabi na 23 billion, sinasabi saglit lang, ilagay mo lang po diyan. Sinasabi na 23 billion daw yung cost, eh, medyo umalma si Senator Binay, umalma si Senator Binay dahil parang 21 billion lang daw yung amount. Eh, ako naman, pareho naman tama si Senator Binay saka si Senator Cayetano kasi si Senator Binay 21 billion, 'di pa kasama yung cost ng lupa. Yung kay Senator Cayetano naman na 23 billion, kasama na yung lupa. In fact, sabi nga ng DPWH ang 23 billion yan tataas pa yan because of inflation. Ang mas problema dito, yung pagbabastusan nung dalawa. Actually, hindi na ako objective ito, parang ang feeling ko si Senator Cayetano nababastos. Na nakikipagsagutan sa kanya si Senator Binay na parang sabi niya, "Ginugulo mo ang aming hearing." Pero pagdating sa mga salita, mas maraming pinakawalang salita si Alan Peter na medyo hindi maganda. Tawagin niyang buang si Senator Binay, 'di ba? Mga gano'n na medyo hindi maganda. So, nagtatalo sila, parang sa akin, unang-una, umayos nga kayo kasi mga senador kayo, kayo ang pinapanood ng mga kabataan natin. Pangalawa, kay 21 billion, kay 23 billion, tama nga naman na dapat usisain kung bakit ganyan kataas ang gastos. Kasi sa totoo lang, ang dami nating kakulangan sa classroom. 23 billion. Kinompyut ko kung magpapatuloy na mag-arkila ang Senado sa GSIS building, aabot ng mga 200 years bago maubos ang 23 billion. Maraming pera yun, pero sabi ko sa sarili ko, hindi ba puwedeng gawing mas mura na lang? Hindi ba puwedeng simple lang? Hindi ba puwedeng hindi marangya? Kasi ang dami nating kailangan pang mas priority. Itong Senado, kapag ibang mga ahensya ang nag-o-overprice, galit sila. Pero 'pag sila na mag-o-overprice parang, 'di ba? Tama nga naman yung uri natin, pero hindi rin tama na magbastusan. Hindi rin tama na pagsalita ni Senator Alan Peter, si Senator Venancio Binay ng gano'n. Kasi pinagsabihan naman niya, inimbitahan niya, "Puwede kang umattend ng aming meeting." Umattend naman at may gustong ilinaw. Nakita ko naman kasi yung tinatanong ni Nancy Binay yung mga resource person, ang sumasagot ay si Senator Cayetano at may mga pahaging, may mga pahapyaw, 'di ba? So yun yung point dun. Kaya tuloy nagsampa ng kaso sa ethics si Senator Binay. Pero nakalulungkot kasi itong mga taong ito, parang I think they should behave while they're working, you know? Ginagamit ang ating mga pera, taxes natin ang panpasuweldo sa mga ito tapos nagbabangayan na naman sila ng gano'n.
'di ba? At yun nga, ang mas importante ditong uriratin ay yung gastos. Tama naman, pero dapat sa isang paraan na nagagalangan, nagrespetuhan, naglilinawan. Hindi yung ganyan na parang parang nagbabastusan na. Sabagay hindi ako magtataka tuloy ngayon kung paano nila tratuhin ang mga resource person nila, eh. 'Di ba, 'yan naging reklamo ko na 'yan na matagal na, mga senador at mga congressman kapag may hearing, eh, parang grabe kung bastusin ang kanilang mga inimbitang resource person. Eh, hindi na dapat tayong magtaka na gano'n, eh, kasi nga kung yung mismong sila, eh, nagbabastusan ng gano'n, eh, ano pa kaya kapag ika'y ano, resource person lamang na naimbitahan, hindi ba? Okey. Ang sunod nating pag-usapan, pinag-usapan namin 'ko nung Miyerkules ay yung reciprocal access agreement sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas pagdating sa parang military defense treaty sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Ito ay significant, itong mahalagang yugto sa sa kasaysayan ng Pilipinas at Japan. Kasi alam naman natin ng World War II ang Japan sinakop ang Pilipinas, naging madugo yung episode na yun sa ating kasaysayan. Natatandaan ko yung lola ko nung galit na galit sa mga Hapon. Pero alam naman natin na matapos ang giyera, ang Japan ay ang naging isang significant source ng ating mga official development assistance. Mga perang natulong sa atin sa pagpapatayo ng mga buildings, mga daan, mga pagkakaroon ng mga development projects, yung Japan. Yung JICA, 'di ba? Japan, marami may tao ang nag-aral sa Japan. Pinaaral natin ang ating mga scholar, sa amin na lang sa aming school ang daming mga graduate ng Japan. So matagal na tayong nagkakaroon ng partnership sa Japan pero wala pang military. Ang Japan naman for a while, there was this kasi 'di ba aggressor sila ng World War II. So merong sensitive yung issue na mag-militarize sila but gradually napalitan yon at nagkaroon na nga sila ng military defense treaties with Australia and with the United Kingdom and the European Union yata. And so, tayo ang kauna-unahang Asian country na, Australia yata, na magkakameron ng access ng reciprocal access agreement na kung saan yung mga sundalo natin puwedeng pupuntang Japan to have joint training, gano'n din ng Japan, parang EDCA pupunta din sila dito para magkaroon ng parang malabalikatan na joint training at ito ay ginagawa para mapalakas lalo ang depensa ng mga bansa ng Japan at ng Pilipinas. So this is something that is really significant at 'pag ito'y naratipika na ng ating Senado at ng Diet o ng Parliament ng Japan ay ito ay maibasa sa katuparan na. Siyempre dapat naman talaga nating tingnan, busisiin kasi sabi nga ng ibang senador, tingnan natin kung ito hindi sa atin disadvantageous, hindi tayo disadvantage dito. So maganda naman 'yun, nagko-comment si Senator Marcos, si Senator Aimee, alam natin si Senator Aimee pro-China, hindi ba? So, you know, anti-America. So, baka naman meron siyang gano'ng klase ng anggulo, I don't know, but it's just fair naman bilang chair ng Foreign Relations Committee na busisiin ang agreement. Sana maging patas, but I have no doubt that this is going to pass. Pero ang issue kasi ang China nangingialam. Nag-aano, eh, umeepal ang China. Kasi ang sabi ng China na dapat daw huwag magkaroon ng ganitong mga blocks na maaaring pagsimulan ng gulo, na parang gusto kong sabihin, "Anong pake niyo?" Hindi ba, sovereign country ang Japan, sovereign country ang Pilipinas, bakit hindi magkakaroon ng partnership at parang ang sa China parang tingin nila it's all about you. Sabagay it's all about China. Kasi ang Japan at ang Pilipinas parehong ang threat ay galing sa China. So, kung magpalakas tayo ng ating mga puwersa through this reciprocal access agreement, aba'y ang suriin ng China ang sarili niya, 'di ba? Kasi kung hindi siya nagkaroon ng mga aggressive moves, hindi dapat siya ma-guilty, hindi dapat siya matakot, 'di ba? So, parang natawa ako kasi ang ginawa pa ng China parang ang feeling ko, parang binastos yung Japan kasi parang pinaalala pa sa Japan, in fact kayo, sabi nila sa Japan, ang Japan daw ang naging cause ng World War II, et cetera, parang binabalik muli sa kasaysayan.
Oo nga, ang Japan ang naging aggressor nung World War II, pero sino bang nag-aagresor ngayon? Ngayon pag-usapan natin ngayon. Ngayon sino bang nambubunggo, sino ang nagpuputol ng daliri, sino nagbubuga ng tubig, sino bang nagsisinag ng nakakasilaw na liwanag, hindi ba sila? So, no, this is just part of the Philippines' way of strengthening our alliances. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Parang ang China parang bully na inaapi-api niya tayo tapos paghahanap tayo ng kakampi parang sinasabi, "Huwag kayong magkampi." Parang pakialam mo, huwag ka kasi mambully. Gano'n 'yun, do'n ako nakakabwisit, nabibwisit talaga ako diyan sa China for alam mo sa totoo lang, I have nothing against the Chinese, but China itself triggered ako diyan. Anyway, aba, balikan natin na naman si Alice Guo. Natatawa ako sa Abot Kamay ang Langit, 'di ba? Merong karakter tuloy dun ngayon na si Lady Morgana yata yun, na siya daw ay laki sa farm, siya daw ay homeschool ni Teacher Rubilin, 'di ba? Lumalabas na hindi totoo yun sapagkat ayon sa datos na binigay ni Sherwin Gatchalian, si Alice Go pala ay nag-aral sa school na kung saan dun din nag-aral si Senator Sherwin at hindi siya homeschool. At hindi siya laki sa farm. So, marami ng kasinungalingan lumalabas. Of course, you know, there is a presumption of innocence here. I will give Mayor Alice Go that. But ang dami na kasi lumalabas, eh. Pero pa sa'kin kaya nga kailangan na sigurong tigilan na yang pang-uurilat sa buhay niya at dalhin na sa korte 'yan. Kasi sa korte lamang ang importanteng patunay, eh. Itong Senate hearing nakakatulong ito sa pagdidiskubre, pero hanggang ngawa lang, eh. Mas maganda kapag ito ay madala na sa korte para masentensyahan na kung totoo o hindi. Masentensyahan na kung nagkasala o hindi at kung nagkasala ay maparusahan na ang dapat nagkasala. Pero gaya ng sinabi ko sa punto de vista nung Huwebes, walang alis go kung walang Pilipinong nagpabaya, 'di ba? Walang alis go kung walang Pilipinong naging korap. Aba'y lumalabas sa Mindanao na lang meron pala doong isang registrar na nagkasapakat sa pagpapapasa ng mga dokumento na peke ng mga Chinese national para maging Filipino citizen. Hindi magkakaroon ng ARIS-Go kung walang tunay na Filipino citizen na nakipagsapakatan. Yan ang sinasabi ko. Yun dapat ang tinitingnan natin, yun dapat binubusisi natin. Tingnan mo, you know, how can a non-Filipino national, a Chinese national, get a birth certificate and then obtain a passport? Ang key dito yung birth certificate, eh. Kaya tuloy siya nakapagkandidato pa't nanalo pa. Ilang Alice Go pa ba ang meron tayo sa Pilipinas? Eh, kung totoo yung nangyari na sa Mindanao, daan-daan pala ang mga pekeng pasaporte at pekeng birth certificate na nailabas sa Davao del Sur nung isang registrar, sa mga Chinese nationals. Alam mo 'pag foreigner ka hindi ka makakatakbo sa posisyon, hindi ka puwedeng mag-ari ng property. Pero kung peke ang papeles mo at meron sa'yong Pilipinong nakipagtulungan para ikaw ay magkaroon ng pekeng papeles, ay makakaboto ka. Meron ka ng karapatan na katulad ng isang mamamayang Pilipino, eh, hindi ka naman Pilipino, hindi ba? So, sinuulit ko, hindi magkakaroon ng alisto kung walang Pilipinong nagpabaya o kung hindi man, mas worse, nagpakurap, nagpabayad. Kung walang Pilipinong nagpabaya o kaya walang Pilipinong nagpabayad. Yun, okey? So, yan ang dapat nating inuuna. Yan kay Alice ko dalhin na yan sa korte, nauubos ang oras at resources natin diyan. Katulad niyan marami ng ebidensya palang nakalkal ang mga senador, eh, di padalhin na sa korte yan. Sampa na ng kaso yan at sampa na rin ng petisyon para mapawalang bisa ang kanyang pagiging mayor, 'di ba? At kung siya man ay sangkot sa pogo, ay tingnan illegal ba yung ginawa niya kasi ang pogo naman legal pa naman sa Pilipinas, 'di ba? May mga illegal ba siyang ginawa in relation sa pogo, eh, di gawin yun.
Yun ang tingnan. Ilipat na agad yan sa korte para malaman. Meanwhile, ang dapat nating ginagawa ng batas, palakasin natin ang ating sistema para wala nang makakalusot. Tugisin natin, hanapin natin ang mga pabaya at mga nagpabayad. Yan ang ating dapat ginagawa. Of course, and then, last but not the least, alam ko pinagkaabangan niyo 'to, eh. Nung Friday sa Punto de Vista, ito ang aking naging topic yung tungkol dun sa sinabi ni Sara Duterte na hindi daw siya a-attend sa State of the Nation address ng ating pangulo dahil ina-appoint niya ang sarili niyang designated survivor. Alam niyo, unang-una, I would like to grant Sara Duterte the benefit of the doubt because she's a lawyer, that she's not ignorant of the law. I want to give her that. Nakabasa nga ako ng isang nagpapanggap at nagmamagaling na diehard Duterte supporter na nagpaliwanag, ay sala naman, 'di ba? Wala pong designated survivor na konsepto sa Pilipinas. Sa Amerika meron. Kaya nga nagkaroon dun ng sining designated survivor na serye na inadapt din ng Korea. Kasi kung sa Korea, meron ding designated survivor. Ano pa kasi itong designated survivor? Kasi ganito po yun, sa Amerika merong State of the Union Address ang presidente, parang State of the Nation Address natin. So 'pag sa State of the Union Address ang presidente nando'n, tapos ang kanyang Vice President nando'n. Sa Amerika kasi yung Vice President siya din ang head ng Senado. Andun lahat ng senador, andun din ang speaker, lahat ng mga members ng House, andun lahat ng cabinet secretaries, andun lahat ng member ng Supreme Court, nandun lahat sila. So ima-imagine mo kung may mangyaring masama sa Kongreso, na habang nag-i-speech ang pangulo may bombang sumabog, na nangyari sa Senate, then the entire government will be decapitated. So what is done, and there is a law called succession law, is that the president will appoint or choose what is called a designated survivor. Miyembro ng kabinete, pipiliin na hindi siya dadalo. Para kung may mangyari man, may magpapatakbo ng gobyerno habang hindi pa nahahalal ang kapalit ng mga opisyal. Ganyan po ang batas sa Amerika. Pero hindi ho inaanunsyo kung sino yung designated survivor na yan. Kasi 'pag sinabi mang ito si Tonton ang designated survivor baka yun pa unang patayin, hindi ba? Gets? Wala po tayong ganyan sa Pilipinas. Kaya siguro nagbibiro lang si Sara Duterte kasi kung hindi siya nagbibiro, hindi niya alam ang batas niya, eh, abogado pa man din siya, 'di ba? Ngayon, kasi ang sa Pilipinas ganito po ang ating sistema. Ang presidente, ang kanyang successor ang vice president. Ngayon kung hindi puwede ang vice president, ang sunod na diyan yung senate president. Kung hindi ang senate president puwede, ang speaker ng house. After that, wala na. Ang batas natin, ang saligang batas, sinabi na lang na ang kongreso magagawa ng batas para i-define ang succession law. After the speaker, there has to be a law that is passed by Congress. Kaya isa na naman ito sa pagkukulang ng ating Kongreso, katulad ng dynasty law, 'di ba? Sinabihan na sila ng ano, ng Supreme Court na maglabas na kayo ng dynasty law kasi yan ay ano na, tagal na niyan, 1987 ang pinasa ang saligang batas, ano na ba ngayon, 2024. Halos 37 years na, wala pang naipapasang anti-dynasty law. Iyan din, wala pa ring naipapasang law on succession. Kasi papaano kung sabay-sabay mamatay ang mga presidente, vice president, Senate Speaker at saka Senate President saka House Speaker, anong gagawin ng Pilipinas? They will be entirely decapitated. So Sara Duterte cannot be a designated survivor because we don't have a concept like that. Of course, when he is not going to attend, hindi naman niya kailangan siya ang designated survivor kasi kung wala siya do'n sa Congress at tapos may mangyaring masama sa presidente, siya talaga ang magiging presidente kasi siya ang vice president. Pero to use the concept of a designated survivor is not correct. But what is even more problematic is kung biro ito, hindi ito magandang biro. Kasi it has become an issue that has some national security implications.
para itong amounting to a threat, lalo na't alam naman natin na may diferensyahan ang pamilya ng mga Duterte at si Pangulong Marcos. Alam naman natin na nag-resign si Sara Duterte sa pagka-DepEd Secretary, hindi ba? Oh, ibig sabihin nun, madaling maisip ng tao na, ano yan, dinadaan lang sa biro, pero hindi magandang biro. So, kung tatanggapin natin na biro yun, then clueless ang ali, hindi niya alam na yung biro niya hindi maganda. Dinidepensa siya ngayon ng kanyang mga supporters napikan na ano, nag-trigger na naman kayo, mga patola kayo, 'di ba? Sabi ng isang kaibigan ko sa social media, isang doktora, "Patola daw ka tayo," 'di ba? Na-trigger daw ang mga patola. Eh, ano, 'di ba, nasanay kasi sila itong mga diehard Duterte supporters sa panahon ni dating Presidente Duterte, all the vulgarities of the president were considered to be jokes. Eh, hindi po may mga bagay-bagay na hindi dapat binibiro lalo 'pag seryoso yung usapan sa gobyerno. Hindi puwede yung dadaanin niyo na lang sa biro. Otherwise, puwede nating sabihin walang designated survivor, pero may designated joker, hindi ba? Anyway, ah, nakalulungkot, 'di ba? But I hope si Vice President Duterte na-realize niya na kung biro man yun, hindi magandang biro. I think she owes the president an apology, I think, for that. But if she doesn't, then, she's every right to tell a joke, but we do also have a right to see her for what she is. Gano'n na lang 'yun. Maging parte ng desisyon natin sa 2028 kung sakaling tumakbo siya bilang presidente. Do'n natin puwedeng husgahan ngayon kung kaya ba nitong taong ito ang paging presidente, meron ba siyang prudence, meron ba siyang maturity pagdating sa mga ganyang bagay. O sige, hanggang diyan na lamang po ang ating usapang pulitika again ngayong linggong ito. Next week uli at huwag niyo pong kalilimutan subaybayan niyo ang Punto de Vista, sa PTV4 sa umaga sa Rise and Shine, mga 7:15 ho lumalabas ang inyong abang lingkod. Bukas meron tayong Punto de Vista. Sige po, lagi kong sinasabi, sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan, naplos ko inyong mga puso at nakapagpabago ko ng pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi ng aking UP, "Serve the people." Do'n po sa nagsasabi na dapat hindi ako nagwe-wear ng mga sleeveless at sando, pasensya na po, style ko na lang ito, igalang na lang ninyo. Kung no, if it bothers you, fine. Don't watch. Gano'n na lang po 'yun. Otherwise, if hindi naman, makinig na lang kayo, pakinggan niyo lang ang sinasabi ko. Saka kuwentuhan lang naman 'to, eh. Nagkukuwentuhan tayo, hindi 'to formal na parang nagbibigay ako ng mas maganda nga 'to parang relax na relax, 'di ba? Hindi yung parang, may formal na programa. Siguro dahil background ko library, sa susunod na gagawin ko background ko niyan, eh, iba na, yung medyo landscape naman siguro. Okey. Lagi kong sinasabi, mag-ingat tayo lagi. UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang umaga, oh, tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung saan man kayo naroroon sa mundo. Dahil global tayo. Bye for now. See you next week in another episode of Usapang Politika, and please watch Punto de Vista sa PTV4 araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, mga 7:15 sa umaga. Bye.